Sa video na ito, ihatid namin kayo sa loob ng marangyang mundo ni Apollo Quiboloy. Isang mundo ng mga milyonaryong mansyon, celebrity neighbors at mga sekreto na hindi mo pa naririnig. Matutuklasan natin ang mga ari-ariang nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na konektado kay Quiboloy at sa kanyang kontrobersyal na KOJC o Kingdom of Jesus Christ na relihiyon. In my life as the appointed son, Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the sun. Bakit siya nasa most wanted ng FBI at paano niya nakuha ang kanyang kayamanan? I am now all over the world, my brothers and sisters. Matigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Ano ang sikreto sa likod ng kanyang marangyang pamumuhay? Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. follow the Father's will no matter what. Because I am the King of Peace. Huwag palalampasin ang bawat detalye mula sa California hanggang Canada at ang mga kagulat-gulat na kwento ng karangyaan at kontrobersya. Yan ang mission ko. Nasa sa loob ko na kayo. Hindi po talaga yung totoong pastor. Are you perfectly obedient? Or I will kill you if you will not obey me. Manood hanggang sa huli at tuklasin ang buong katotohanan. Si Quiboloy ay may simpleng simula. Nagsimula bilang isang 19 taong gulang na Pentecostal convert noong huling bahagi ng 1960s. Ayon kay Reverend Mallory na nagsabing siya ay nagmentor sa batang mangangaral bago pa niya sinimulan ang kanyang relihiyosong imperyo. Linangkin namin siya mula sa isang kubo. Siya at ang kanyang pamilya ay namamalimos para sa pagkain. Bulok ang kanyang mga ngipin at dinala namin siya sa isang dentista. Ito ang sabi ng matandang si Mallory. Habang nangangaral ay sinabi ito sa kanyang kongregasyon. Sinabi ng Amerikanong mangangaral na si Quiboloy ay nanirahan sa kanya ng 8 taon at ipinadala nila siya sa isang Bible school kung saan siya ay nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang taon, idineklara ni Quiboloy ang kanyang sarili bilang appointed son of God. At paulit-ulit na ipinahayag na kung wala siya, walang eternal salvation. Naging isang kahanga-hangang mangangaral siya at naging aming National Youth President. Ngunit sa isang punto, siya ay nadapa. Iniwan ng aming organisasyon, nagtayo ng sarili at naging isang bagay na hindi talaga siya. Ngunit talagang nagsimula siyang itaas ang kanyang sarili. Tinalikuran niya ang apostolic truth, sabi ni Mallory. Si Quiboloy ay nagmula sa ultra-conservative Juanes Pentecostal movement na nagsimula noong unang bahagi ng ika-20 siglo, partikular sa US. Binibigyang diin nito ang isang monotheistic na pananaw ng Diyos na lumilihis sa karaniwang doktrina ng Trinity. Ang mga Oneness Pentecostals ay naniniwala sa isang nag-iisang banal na nilalang na nagpapahayag ng sarili sa 3 anyo na taliwas sa orthodox na konsepto ng Kristyanismo ng Trinity na binubuo ng 3 magkakaibang persona. At ating titingnan, ano nga ba ang mga ari-arian ni Apollo Quiboloy at paano siya namumuhay sa bilyong-bilyong halaga ng piso. Sabi sa Rappler, ito ang makikita sa loob ng marangyang mundo ni Apollo Quiboloy. Mansyon, marangyang pamumuhay sa Hilagang Amerika. Natuklasan ng investigasyon ng Rappler ang 3 ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng 338 milyon na nakatali kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang grupo. 2 sa mga ito ay nasa Canada, habang ang isa ay nasa isang mayamang bahagi ng California, malapit sa mga bahay ng mga sikat na personalidad. Ika pa ng editor ng Rappler noong Marso daw, Marso 18 partikular, ay nilathala ang isa pang kwento tungkol sa 2 pang ari-arian sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng 262.52 milyon na konektado kay Quiboloy at sa KOJC. Ang isa ay isang marangyang mansyon sa Las Vegas, habang ang ari-arian sa Hawaii ay naibenta sa isang grupo na may kaugnayan sa simbahan ilang buwan matapos ang pansamantalang pagkakakulong ng pastor noong 2018. Ang pinagdadaan ng mga ngaral ng wakas ng mundo na si Apollo Quiboloy at ang kanyang controversial na Kingdom of Jesus Christ o KOJC Network
ay konektado sa mga multimilyong pisong halaga ng bahay sa Hilagang Amerika. Isang sulyap sa marangyang pamumuhay na tinatamasa niya at ng kanyang malalapit na kasama sa mga nagdaang taon. Natuklasan ng investigasyon ng Rappler ang tatlong ari-arian na tinatayang nagkakahalaga ng $6.10 million o 338 milyon na nagmamay-ari ng mga individual na malapit kay Kibuloy at sa KOJC. Dalaw sa mga ito ay nasa Canada habang ang isa ay nasa isang mayamang bahagi ng Los Angeles sa California, malapit sa mga bahay ng ilang sikat na personalidad. Ang mga detalye ay batay sa mga opisyal na dokumento na nakuha ng Rappler noong Marso 11 noong nakaraang mga ilang taon, pati na rin ang impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng KOJC operations. Ang mga pagtuklas na ito ay naganap matapos na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang tagapag-alaga raw ng mga ari-arian ng pagmamay-ari ng grupo na pinangungunahan ni Kibuloy. Bukod sa mga ari-arian sa Hilagang Amerika, mayroon ding ilang lupain sa Pilipinas, pati na rin isang air fleet. Si Kibuloy, ayon sa kanyang mentor na si Reverend Gordon Mallory ng United Pentecostal Church, mula sa pagiging pulubi, isang namamalimos, hanggang sa pagiging multi-bilyonaryo na may pamumuhay ng mga mayayaman at sikat. Ang pera ay wala sa kanya, sabi ni Mallory. Si Kibuloy ay nasa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation mula noong maagang bahagi ng 2022 dahil sa kasong sex trafficking ng mga bata at promotional money laundering, bukod sa iba pa. Ayon sa isang FBI poster, ang mga ngaral ay gusto rin para sa pagpapalit sa mga miyembro na maghingi ng donasyon para sa isang peking kawanggawa. Ang donasyon na aktwal na ginagamit para pondohan ang operasyon ng simbahan at ang marangyang pamumuhay ng mga lider nito. Isang komite ng Senado ang nag-cite sa kanya ng contempt at hinahangad ang kanyang pag-aresto upang siya ay magpapatotoo sa panel na nag-iimbestiga sa mga katulad na paratang ng pang-aabuso at pagsasamantala na ibinato ng kanyang mga dating tagasunod. Ito ang mga mansyon ni Kibuloy. Sa isang video na ipinost sa The Pentecostal of Cebu City Facebook page noong Enero 30, sinabi ni Mallory na si Kibuloy ay nagmamay-ari ng mga mansyon at estates sa buong mundo na kinukumpirma ang isa sa California. Ayon kay Mallory, inimbitahan siya at dinala sa mansyon sa California kasama ang kanyang asawa at nakita ang mga sasakyan ni Kibuloy sa garahe, kabilang ang isang brand new Bentley at isang Mercedes. Sinabi niya na binigyan din siya ng isang kahon na naglalaman ng mga salapi na higit pa sa kailangan ng kanyang pamilya sa loob ng 6 na buwan. May bahay dito si Justin Bieber sa kabila ng kalye. May bahay ang mga Kardashian sa ibaba ng kalye. Si Will Smith ay nakatira sa kanto, sabi ni Mallory, na naalala ang oras na siya ay inimbitahan sa mansyon ni Kibuloy. Ang mansyon ay nasa Simpson Place, isang tahimik na residential neighborhood sa Calabasas, California. Kilala ito sa mga upscale na tahanan, luntiang tanawin at privacy na ibinibigay sa mga residente dito na may madaling access sa mga amenities at outdoor activities. Ang Calabasas na matatagpuan sa Los Angeles County ay kilala sa mga affluent neighborhoods at celebrity residents. Nakatago sa mga burol sa kanluran ng San Francisco Valley. Nag-aalok ito ng kombinasyon ng mga luxury homes, gated communities at mga scenic hiking trails. Ang lungsod ay mayroong mga upscale shopping centers din. Ang 6 na silid tulugan na ari-arian sa Calabasas ay nagkakahalaga ng $2.573 million o 142.80 million pesos. Batay sa 2023 tax records na nakita ng Rappler News. Ang halaga ng lupa ay tinatayang nasa $1.19 million o 65.91 million pesos, habang ang mga pagpapabuti sa ari-arian ay tinatayang nagkakahalaga ng 1.39 million o 76.93 million pesos. Ang mga may-ari ay nagbayad ng kabuang $29,409.94 o 1.63 million pesos sa property taxes para sa fiscal year 2023 to 2024. At ito raw ay binenta sa kasamahan. Ang ari-arian ay tinayo noong 1993, ngunit unang binili ng KOJC noong 2011 sa halagang $2.1 million o
o nagkakahalaga ng 116.55 million pesos ayon sa impormasyon na nakuha ng Rappler. Mula noon, 4 na beses na itong nailipat ng pagmamayari sa 3 entidad, ang KOJC, si Helen Panilag at Gea Kapaktulan. Si Panilag at Kapaktulan ay kilalang mga kasamahan ni Kibuloy sa simbahan at kabilang sa mga naakusahan kasama ang mga ngaral ng isang federal grand jury sa isang distrito ng korte sa California noong huling bahagi ng 2021. Si Panilag ay kasama sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation kasama si Kibuloy. Siya ay nakusahan ng FBI bilang isang dating administrator ng simbahan sa US na namahala sa pagkuha ng mga datos at pananalapi mula sa mga operasyon ng simbahan sa buong mundo. Siya rin ay hinahanap dahil sa umano'y pagsali sa isang labor trafficking scheme na nagdala ng mga miyembro ng simbahan sa United States, kabilang ang pandaraya sa pagkuha ng mga visa at pagpapalit sa mga miyembro na manghihingi ng mga donasyon. Si Kabaktulan naman ay nilarawan bilang ang pangunahing opisyal ng KOJC sa Estados Unidos na nagpapanatili ng direktang komunikasyon sa liderato ng KOJC sa Pilipinas. Siya ay inaresto noong Enero 2020 sa US para sa pandarayang pang-immigration. Isa pang miyembro ng KOJC na kasama sa FBI's most wanted list ay si Teresita Dandan. Siya ay nakarehistro bilang residente ng Ari-Arian sa Calabasas mula pa noong Mayo 2012. Ayon sa FBI, si Dandan ay nagsilbing international administrator at isa sa mga nangungunang tagapangasiwa ng simbahan at ng umano'y peking charity operations nito sa United States. Ayon sa mga dating trabahador ng KOJC na tumalikod kay Kibuloy, binili ng mga ngaral ang mansyon noong 2011 at ibinenta ito noong October 2018. Ilang buwan matapos ang insidente sa Hawaii kung saan natagpuan ng mga otoridad ang kanyang pribadong eroplano na may dalang maletang naglalaman ng $350,000 o 19.4 million pesos sa hindi na ideklarang pera at mga bahagi ng baril. Ang bumili noong 2018 ay isa ring miyembro ng KOJC. Ako ay nakapunta sa mansyon na iyon, sabi ni Arlene Caminong Stone, isang dating trabahador ng KOJC na nakabase sa Minnesota. Si Stone ay isa sa mga nagpatotoo online laban kay Kibuloy sa pagsisimula ng mga pagdinig ng Senate panel na nagkwento ng mga detalye tungkol sa umano'y pang-aabuso ng mga ngaral at pagbibigay ng mga insight sa inner workings ng KOJC. Ayon sa mga dating trabahador ng KOJC, bumili rin si Kibuloy ng mga mansyon sa Canada. Isa ay isang mahigit 99 million pesos na bahay sa Surrey at isa pa sa Latanya Boulevard sa Brampton City sa Greater Toronto area ng Ontario. Ang 7 silid na ari-arian sa Surrey, British Columbia, Canada ay mga kalahating oras ang layo mula sa Vancouver. Ito ay unang itinayo noong 2003 at mga 15 minutong biyahe mula sa isang simbahan ng KOJC sa 13,055 Old Yale Road sa Surrey rin. Batay sa mga tax record na nakita ng Rappler, ang ari-arian sa Surrey ay tinatayang nagkakahalaga ng 2.42 million Canadian dollars o 1.78 million US dollars, habang ang lupa ay tinatayang nagkakahalaga ng 69 million pesos at ang pagpapabuti sa ari-arian ay nagkakahalaga ng 30.17 million pesos. Ang mga may-ari ay nagbayad ng 300,000 pesos sa kabuang buwis para sa 2023. Isang dokumento na nakuha ng Rappler mula sa land title, ang and Survey Authority ng British Columbia, ay nagpapakita na ang ari-arian ay pag-aari ng isa pang kilalang kasamahan ni Kibuloy, si Mariteo Canada. Ang kanyang pangalan ay binanggit sa isang artikulo na pinost sa website ni Kibuloy. Siya rin ay kinilala bilang bahagi ng delegasyon ni Kibuloy sa isang event kasama ng National Commission on Indigenous Peoples noong 2022. Ang 4 na silid tulugan na ari-arian sa Brampton, Ontario ay matatagpuan sa Latanya Boulevard, kalahating oras na biyahe patungong Toronto. Ang mga bahay sa lugar ay may presyong hindi bababa sa $1 million bawat isa, ayon sa may website ng real estate. Ang umano'y ari-arian na konektado kay Kibuloy ay unang inilista bilang for sale noong April 2010.
na nagkakahalaga ng 27.73 milyon pesos at naibenta sa parehong taon sa halagang 27 milyon pesos. Ang grupo ni Kibuloy ay bukas tungkol sa marami sa kanilang mga ari-arian, lalo na sa Pilipinas. Kabilang sa mga kilalang ari-arian na pag-aari ng grupo ay ang maayos na estates sa barangay ng Tamayong sa Kalinan District sa Davao. Ang Tamayong ang nagsisilbing headquarters ng KOGC at dito itinayo ng mga ngaral ang kanyang mansyon malapit sa tinatawag na Prayer Mountain ng grupo. Bukod sa humigit kumulang 8 ektaryang Prayer Mountain, ang grupo ni Kibuloy ay nagmamay-ari rin ng tinatawag nilang Glory Mountain na humigit kumulang 21 ektaryang ari-arian sa parehong barangay. Ayon sa mga trabahador ng KOJC, si Kibuloy ay may mga lupain din sa Samal Island City at sa Purok 8, Barangay San Miguel sa Indangan, Buhangin, Davao City, kung saan itinayo ng mga ngaral ang main headquarters ng umano'y Peking Charity Group and Children's Joy Foundation. Ang grupo ni Kibuloy ay nagmamay-ari rin ng Jose Maria College at isang hindi pa natatapos na multi-billion pesos na indoor arena na ipinagmamalaking mas malaki kaysa sa halos 9 billion na Iglesia ni Cristo Philippine Arena sa Bulacan. Matatagpuan malapit sa Francisco Bao International Airport sa Davao ang Kingdom. Ayon sa isang ulat ng Sunstar noong Nobyembre 2019 ay naasang magiging pinakamalaking indoor arena na may seating capacity na 70,000, mas malaki kaysa sa Philippine Arena na kasalukuyang pinakamalaking indoor arena sa mundo na may maximum seating capacity na 55,000. Ang Apollo Air, isang airline na nakabase sa Davao na pag-aari ni Kibuloy, ay nagpapanatili ng isang aircraft fleet na kinabibilangan ng Bell 429 at 505 light helicopters, isang Robinson R-44 4-seat light helicopter at 2 eroplano. Sinabi ni Senator Robin Hood Padilla sa mga reporter noong Marso 7 noong nakarang ilang taon na ipinahiram sa kanya ni Kibuloy ang isa sa kanyang mga helicopters nang siya ay nangangampanya para sa isang pwesto sa Senado noong 2022. Isang eroplano, isang halos 1 bilyong piso na Cessna Citation Sovereign Plus ay binili noong 2014 at ibinalik sa Cessna sa halagang 499.5 milyon pesos pagkatapos ng insidente sa Hawaii noong 2018. Isa pa ay isang Gulfstream 2B Transcontinental Twin Turbofan powered aircraft na dekomisyon noong 2010 dahil hindi na ito airworthy. Si Kibuloy ay napakabait daw sa kanyang mga kaibigan, lalo na sa dating Pangulong Duterte, na mayroong pagkakaibigan na bumabalik sa mga taon bago ang pagiging Pangulo ng huli. Noong 2016, lantara na inamin ni Duterte na binigyan siya ni Kibuloy ng 3 ari-arian sa Woodridge Park sa MAA kasama ang isang karagdagang lote sa Royal Pines na matatagpuan sa Matina, Davao City. Bukod sa mga real estate holdings, isiniwalat din ni dating Pangulong Duterte na binigyan din siya ni Kibuloy ng isang Nissan Safari at Ford Expedition. At ngayon, si Kibuloy ay nagtatago at nakapataw sa kanya ngayon ang hindi kukulangin na 10 milyong bounty para sa mga tao na makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Masasabi natin na kahit na sobrang dami ng ating kayamanan ay hindi ito magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Mateo 6 verse 19-21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa kung saan ang mga insekto at kalawang ay sumisira at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nagnanakaw. Sa halip mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit kung saan ang mga insekto at kalawang ay hindi makakasira at walang mga magnanakaw na makakapasok at makakanakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mga salita ng ating Panginoon Jesus sa Mateo 6 verse 19-21 ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ating mga material na ari-arian, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at sa paggawa ng kabutihan. Sa kabila ng anumang kayamanan o karangyaan na ating makakamtan sa buhay, ito'y pansamantala lamang. Ang mahalaga ay ang ating mga gawaing makadiyos at ang pagpapalaganap ng kanyang kaharian dito sa lupa. Ang ating mga puso ay dapat nakaangkla sa mga bagay na walang hanggan, hindi sa mga bagay na maaaring mawala sa isang iglap lamang, na katulad kay Pastor Apollo Kibuloy.
na habang inaangkin niya na siya ay makapangyarihan, na siya ang Diyos, ay nawala sa kanya ang lahat dahil hinahabol siya ng kanyang mga kasalanan. At ang tanging pagsunod lamang sa ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw ang pinagmulan ng lahat ng biyaya at kayamanan. Naway magabayan niyo po kami at huwag magpakalunod sa mga material na bagay, kundi sa mga bagay na makadiyos at walang hanggan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at ituro niyo po sa amin ang tamang landas. Ama, dinadalangin ko po ang bawat isa na nanonood ng video na ito, kasama rin ang kanilang mga pamilya. Naway bigyan niyo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makita ang tunay na halaga ng buhay. Pagpalain niyo po sila ng kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa. Ingatan mo po sila sa anumang kapahamakan at patnubayan sa araw-araw nilang pamumuhay. Idinadalangin rin po namin, Panginoon, ang mga miyembro ng KOJC na tulungan niyo po silang mamulat sa katotohanan at sundin ka bilang kanilang personal na Savior, at hindi nila ituon ang kanilang puso sa mga taong hindi magbibigay sa kanila ng kaligtasan. Amin din pong idinadalangin si Pastor Apollo Quimpuloy na tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging tunay na pastor ng mga tupa. Mahihayag ang kanyang pagpapakumbaba at tulungan niyo po siya, Panginoon, na makita ang tunay ng pakikipagrelasyon sa aming Panginoon Kristo. Gabayan kami, Panginoon, at bigyan ng kapayapaan. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagdinig sa aming mga panalangin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.